Hi! Today we're going to review the Dreamscapes Tarot Deck by Lamucci. So expect na natin pag Lamucci, it's kinda expensive, no? But the quality naman kasi kapag Lamucci ang gumawa. So, meron ako mga deck na Lamucci like Phantom, Tarot Deck, Baroque. So, kapag gawa talaga ni Lamucci, expect nyo na ang ganda ng twist or may something lagi sa deck. Alright, so this one, sikat din to. Ang daming gumagamit nito na tarot readers like me. So, pero more on sa US ko siya nakikita na ginagamit. Pero dito sa Pilipinas, marami na akong mga nakilalang nagtataro. Bihira ako nakakita ng gumagamit ito. So, kasi, Lamucci is more on, kasi, parang collectors na rin to eh. No, if ko-convert natin into peso, this deck costs around 3,500 pesos. Merong mga mini version nito, pero ang pangit naman kasi tingnan, or ang pangit mag-read kapag sobrang liit nung tarot mo. Alright, let's get started. So, ito yung itsura ng box niya. 'Di ba? Box pa lang, may pa-hologram na. Side, back. Ayan. So, 2023 siya. Ayan. Yung mga kilala kong YouTuber, madalas gamit to. Ayan. And then, ito yung kanyang guidebook. Ang ganda rin ng guidebook. So, tingnan muna natin yung guidebook. Okay, may mga spreads siya. And then, colored din siya. Wala akong nakikitang reverse meaning. Oh, meron. In its reverse position, ito pala meron. Meron siyang reverse meaning. Colored. Bawat, all pages are colored. Simple lang yung kanyang guidebook. Then, proceed na tayo sa deck. This is 80. This is 80. Hindi siya 78. Meron siyang additional 2 cards. Okay. First, zoom out ko ng kaunti. Tingnan muna natin yung quality ng card. Makapal siya. Siyempre naman sa price, 'di ba? Ang kapal niya, makapal siya na card, so hindi siya nagbe-bend agad. And then the back of the card, ang ganda. May pa-hologram siya na blue. Ang ganda din ng pagka-blue niya. So, if nagbabasa ka ng reverse, hindi siya halata. Ganyan yung itsura niya. Ito yung naka-reverse, ito yung upright. So, pwede siyang gamitin sa reverse nang hindi nahahalata. Gilded. Pansin ko lang kay Lamucci, mahilig siya sa gilded. Para siyang si Wyspel. Mahilig sa gilded. Ayan. Ang kapal niya, okay lang.
Makapal kasi yung card. Hindi siya yung, talagang pang matagalang gamit. And then, let's see. Yung quality, ang ganda ng quality niya. Matte siya, pero hindi siya yung tipong matte na maiiwan sa kamay mo kapag shuffle mo. Ang ganda. Okay, flip through na tayo. Maglalagay ako ng music. Ilalagay ko siya dito. If mabilis, pwede niyong i-pause. Okay. Ganyan. Yan. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? I'm such a drama queen, I'm such a drama queen. And I wish there was a song that I could make that'll make you strong. 'Cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. La 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 la. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish
wish there was a song with your name as the title. Ang ganda talaga niya. Modern design. Modern style. Gen Z ang datingan. So ngayon, pakikita ko sa inyo kung ano yung twist. Alright, pause ko muna tong video. Bawat card, like this, naka-connect siya. Isn't it pretty? Oh, diba? Ang ganda. Bawat card ay konektado sa isa't isa. That's the twist. Ang ganda niyang tingnan. So, ngayon, ito yung dalawang additional card na yung Dreamer and Rebirth. Yan siya. So, ngayon, try na natin i-shuffle. Ang sarap niya sa kamay. Alam mong medyo maharlika talaga siya. Pag shuffle mo siya this way, ayan, lumabas na may conflict. Ayan. Pag shuffle mo siya this way, sobrang smooth talaga niya. Ang tipong ito yung card na talagang hindi siya magde-dent agad-agad, unlike the other cards na nabibili natin. Kapag ganito naman, ayan. Kapag kasi na-shuffle naman, ganito siya. Ganyan. Hindi ko siya ginaganon. Ayoko kasi nagbe-bend yung mga cards ko. Kaya talagang pag nag-shuffle ako, kahit casino, pag ganyan lang. Hindi ako nag-shuffle ng ganun. So, yeah, this way. Or, basta, ang ganda niya. Ang ganda niya i-shuffle. For me, ako kasi, hindi ako mahilig sa gilded, no? Ito kasi eventually, mag-fade yan. Pero, gusto ko tong card na to. Pero, yun nga, hindi ako fan ng gilded tarots. Mas gusto ko yung plain. Mas gusto ko talagang plain na yung gilid ng tarot. Hindi siya mag-fade kasi kapag plain. Okay. So, review ko sa kanya. For me, this is 8 out of 10. Bakit 8 out of 10? Gandang-ganda na nga ako. 8 kasi, yun nga, ayoko ng gilded. Nag-fade yan eventually pag matagal mo nang gamit. Then second, hindi kasi rin ako ganong fan ng mga ganitong parang cartoons yung itsura ng tarot deck. Ayun lang. Pero, when it comes to the quality of the cards, yung twist niya, kung nakaka-resonate ba ako, yes, nakaka-resonate ako sa kanya. Kasi parang siyang rider-waite na tarot eh. If you have tarot in mind, Lenormand, or oracles, baka meron na ako nun. Unahin natin i-review. Just comment it below. If not, I'll try my best to find it. Then i-review natin. Okay? See you in my next video. Bye!